Magandang araw sa inyo. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na karanasang mahirap paniwalaan. Sa lungsod ng Seattle, USA, may isang 58 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mark Thompson. Siya ay isang ordinaryong asawa at ama na tapat na nagtrabaho sa loob ng 30 taon at isang taon na lamang ang hihintayin bago magretiro. Ngunit noong Abril 2024, isang malagim na balita ang yumanig sa kanyang buhay. Inoperable Stage 2 Lung Cancer. Isang taon na lang ang natitirang panahon. Ito ang diagnosis mula sa isa sa mga nangungunang ospital sa Amerika. Ngunit kamangha-mangha, isang mungkahi mula sa kanyang manugang na Pilipino ang tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Dad, bakit hindi natin subukan sa isang ospital sa Pilipinas, kahit minsan lang? Bagamat 2 ospital sa Amerika ang nagbigay ng parehong hatol, ang naging resulta sa Pilipinas ay lubos na naiiba. Isang buhay na sinukuan na ng medisina ng Amerika ang nailigtas ng mga Pilipinong doktor at nurse. Higit pa rito, ang gastos ay $1,025 lamang kumpara sa Amerika. Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang milagrosong kuwentong ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at like button. I-on na rin ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang video. At ipaalam sa amin kung saan mo pinapanood ang video na ito sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento. Nawa ipagpalain ka. Si Mark Thompson noon ay 58 taong gulang. Isa siyang project manager sa isang katamtamang laking IT company sa Seattle. Eksaktong 30 taon at 3 buwan na siyang nagtatrabaho roon. Isang pambihirang bagay sa Amerika, lalo na sa panahon ngayon. Ilan na lang ba ang nananatili sa isang kumpanya sa loob ng 30 taon? Ipinagmamalaki iyon ni Mark. Itinuturing niya ang kanyang sarili na isang buhay na saksi sa kasaysayan ng kumpanya. Biyernes noon, ika-15 ng Mayo, 2024. Pumunta siya sa ospital para sa taunang physical exam na inoobliga ng kumpanya. Ito ay isang taunang pagsusuri kaya't hindi siya gaanong nababahala. Noong nakaraang taon, at sa mga nagdaan pa, maayos naman ang lahat. Medyo mataas ang kanyang presyo ng dugo, ngunit kontrolado naman ito sa pamamagitan ng gamot. 20 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo at umiinom lamang siya ng 1 o 2 lata ng beer tuwing weekend. Pumasok siya sa silid para sa chest x-ray. Ang technician ay tumingin sa screen at bahagyang natigilan. Sinuri niya itong muli at sinabing, "Maari po bang maghintay sandali, sir? Kailangan ko lang pong kumpirmahin sa doktor." Hanggang sa sandaling iyon, iniisip pa rin ni Mark na walang dapat ipag-alala. Baka may error lang sa pagkakuha ng larawan. Pagkalipas ng halos 10 minuto, ang doktor mismo ang lumabas. Seryoso ang kanyang mukha. "Mr. Thompson, may nakita kaming isang abnormal na bukol sa inyong baga. Kailangan ninyong sumailalim sa mas masusing pagsusuri." Sa mismong sandaling iyon, lumaktaw ng isang tibok ang puso ni Mark. Isang abnormal na bukol sa baga. Ano ang ibig sabihin yon? Ipinakita sa kanya ng doktor ang imahe sa screen. Kahit walang kaalaman sa medisina, kitang-kita ni Mark ang isang malabong puting masa na mukhang kakaiba. "Ano po ito, Doc?" tanong ni Mark. Nanginginig ang kanyang boses. "Sa yugtong ito, hindi pa namin masabi ng tiyakan. Kailangan ninyong magpa-CT scan." Kinagabihan, umuwi si Mark at ikinuwento ito sa kanyang asawang si Susan. Si Susan, 55, ay isang guro sa elementarya. Nabuntatlambut-2 taon na silang kasal. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Wala lang yan, mahal." Ngunit maging ang kanyang boses ay nanginginig. Ang appointment para sa CT scan ay itinakda pagkatapos ng 1 linggo. Ganoon ang sistema ng kalusugan sa Amerika. Gaano man ka-urgent, kung puno na ang schedule, kailangan mong maghintay. Ang 1 linggong iyon ay parang 1 taon para kay Mark. Gabi-gabi siyang hindi makatulog. Naghanap siya ng impormasyon online tungkol sa mga bukol sa baga. Habang mas marami siyang nalalaman, mas lalo siyang nababalisa. Sa wakas, dumating ang araw ng CT scan. Ika-22 ng Mayo 2024. Sa Imaging Department ng Seattle University Hospital. Ang proseso ng scan ay wala pang 10 minuto. Kailangan niya lang humiga sa loob ng makina at pigilin ang kanyang hininga ayon sa utos.
Ngunit ang 10 minutong iyon ay tila walang katapusan. Sinabi nilang ang resulta ay lalabas pagkatapos ng 3 araw. Kailangan na namang maghintay. Pumapasok pa rin si Mark sa trabaho ngunit hindi makapag-focus. "Mark, okay ka lang ba?" Tanong ng isang katrabaho. "Namumutla ka." Sumagot si Mark na ayos lang siya, ngunit hindi iyon ang totoo. Pagkalipas ng 3 araw, noong ika-25, tumawag ang kanyang doktor. "Mr. Thompson, maaari po ba kayong pumunta sa ospital? Nakuha na po namin ang resulta ng inyong test." Ang tono ng kanyang boses ay nagpapahiwatig na hindi ito isang bagay na maaaring pag-usapan sa telepono. Agad na nakutuban ni Mark. Hindi ito magandang balita. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Mark at Susan sa ospital. Nang buksan niya ang pinto ng klinika, nanginginig ang kanyang mga binti. Ipinakita sa kanila ng doktor ang mga imahe mula sa CT scan. Nakakita kami ng isang bukol na may sukat na 320 cm sa itaas na bahagi ng kanang baga. May mga palatandaan din ng pamamaga sa mga lymph node. Kailangan nating magsagawa ng biopsy para malaman ng eksakto, ngunit malaki ang posibilidad na ito ay isang malignant na bukol. Malignant. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaunggaw sa isip ni Mark. Ang malignant. Ibig sabihin ay cancer, hindi ba, Doc? Dahan-dahang tumango ang doktor. "Kailangan nating hintayin ang resulta ng biopsy para makumpirma." Isa na namang linggo ng paghihintay para sa biopsy. Ito ay isang bronchoscopy procedure para kumuha ng tissue sample. Ang appointment ay itinakda noong ika-1 ng Hunyo. Naisip ni Mark, sana ito ay isang biro lamang. Sa araw ng test, si Mark ay binigyan ng local anesthesia. Isang manipis na tubo ng endoscope ang ipinasok sa kanyang lalamunan. Hindi komportable ang pakiramdam, ngunit tiniis niya ito. Tumingin ang doktor sa screen at kumuha ng sample ng tissue. Ang proseso ay tumagal ng halos 20 minuto. Ang resulta ay lalabas pagkatapos ng 1 linggo. Paghihintay na naman, sa linggong iyon, tinawagan ni Mark ang kanyang anak na si Sarah, 28, na 2 taon ng kasal. Ang asawa nito ay isang Filipino-American na nagngangalang Miguel, na may English name na David. Ang buong pangalan niya ay Miguel Reyes. Si Sarah ay nakatira sa Los Angeles. "Dad, anong nangyari?" Tanong ni Sarah na may pag-aalala sa boses. Ikinuwento ni Mark ang sitwasyon. Narinig niya ang paghikbi ng kanyang anak sa kabilang linya. "Magiging okay ka, Dad. Siguradong magiging okay ka." Ngunit alam ni Mark na ang kanyang anak ay takot na takot din tulad niya. Ika-8 ng Hunyo, lumabas ang resulta ng biopsy. Muling nagpunta sina Mark at Susan sa ospital. Sa pagkakataong ito, sa opisina ng isang oncologist. Mabigat ang ekspresyon ng doktor. Sa kasamaang palad, kinumpirma ng mga resulta na mayroon kayong non-small cell lung cancer. Non-small cell lung cancer. Narinig na ni Mark ang pangalang ito. Ito ang pinakakaraniwang uri ng cancer sa baga. Nasa stage 2 na ang sakit, kumalat na sa mga lymph node. Dahil sa laki at lokasyon ng bukol, napakahirap itong operahan. Napakahirap. "Paano po ang gamutan?" tanong ni Mark. "Pagsasamahin natin ang chemotherapy at radiation therapy. Ang layunin ay paliitin ang bukol." "Ano po ang tsansang gumaling?" tanong ni Susan na nanginginig ang boses. Nag-aatubili sandali ang doktor bago nagsalita. Ang 5-year survival rate para sa stage 2 non-small cell lung cancer ay humigit kumulang 15%. Ngunit siyempre, iba-iba ang bawat pasyente. 10%. Halos mabingi si Mark. Nangangahulugan iyon na 85% ng mga pasyente ay mamamatay sa loob ng 5 taon. "Gaano pa po katagal ang buhay ko?" Maingat na sumagot ang doktor. Ayon sa estadistika, ang average na haba ng buhay ay mula 8 hanggang 12 buwan. Siyempre, kung maganda ang magiging tugon sa paggamot, maaaring mas humaba pa ito. 1 taon. Natulala si Mark. 1 taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. 1 taon na lang bago siya magretiro, ngunit hindi na pala niya mararanasan iyon? Hindi pa man niya nakakarga ang kanyang apo. Papunta sa parking lot, halos matumba si Mark. Inalalayan siya ni Susan. Pagpasok sa kotse, pareho silang nanatiling tahimik ng matagal. Si Susan ang unang nagsalita. "Mahal, dapat tayong kumuha ng pangalawang opinyon."
kailangan nating ipasuri ulit sa ibang ospital. Tama. Ang isang seryosong diagnosis na tulad nito ay hindi maaaring pagkatiwalaan sa opinyon ng iisang lugar lamang. Tumango si Mark. Oo nga, narinig ko na sikat ang Stanford University Hospital sa paggamot ng cancer. Pag-uwi, nakipag-ugnayan si Mark sa ospital na kaanib sa Stanford University sa Palo Alto, California. Ito ay isa sa mga nangungunang cancer center sa Amerika. Ang pinakamaagang appointment ay 2 linggo pa. Walang magawa si Mark kundi maghintay. Sa loob ng 2 linggong iyon, nag-leave si Mark sa trabaho. Wala na siyang lakas para pumasok. Buong araw siyang nasa bahay. Nagbabrowse sa web tungkol sa paggamot sa cancer sa baga, survival rates ng cancer sa baga, mga sintomas ng end-stage lung cancer. Habang mas marami siyang nababasa, mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Lumipad mula Los Angeles papuntang Seattle si Sarah, kasama ang kanyang asawang si Miguel. Niyakap ng anak ang kanyang ama at humagulgol. "Dad, huwag kang susuko ha? Gagaling ka." Hinaplos ni Mark ang likod ng kanyang anak. "Oo, ayos lang si Dad. Huwag kang mag-alala." Sa totoo lang, noong unang makilala ni Mark si Miguel, tutol na tutol siya. Tag-araw noon ng 2020. Sinabi ni Sarah na ipapakilala niya ang kanyang boyfriend. Nang dumating ito, nalaman ni Mark na isa pala siyang Filipino-American. Sa totoo lang, hindi niya ito nagustuhan. Palagi niyang inaasahan na ang kanyang anak ay ikakasal sa isang puting Amerikano. Si Miguel ay isang arkitekto sa Los Angeles, 32 taong gulang na nanirahan sa Amerika mula noong siya ay 10 taong gulang. Sa kanilang unang pagkikita, naging malamig ang pakikitungo ni Mark. "Anong trabaho mo?" "Isa po akong arkitekto." "Sapat ba ang kinikita mo?" Isang napakadiretsong tanong. Hindi natinag si Miguel. Sumagot siya ng tapat. "Opo, humigit kumulang 1,000,000 po sa isang taon. Bata pa po ako, kaya't magsisikap pa po ako sa hinaharap." Suminghal si Mark. 80,000, wala pa sa kalahati ng kanyang sahod. Kinagabihan, nag-away sila ng malaki ni Sarah. "Bakit mo ba ayaw kay Miguel?" "Hindi ko siya ayaw. Iniisip ko lang na mas karapat-dapat ka sa mas mabuti." "Mas mabuti? Ang ibig mong sabihin, isang mayamang puti?" Humikbi si Sarah. "Dad, mahal ko si Miguel. Mabait siya, masipag, at totoong nagmamahal sa akin. Hindi mahalaga ang lahi o pinagmulan niya." Natahimik si Mark. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin niya madaling mabago ang kanyang pag-iisip. Naging maigting ang relasyon nila ni Sarah sa loob ng maraming buwan. Bihira na itong tumawag at hindi umuuwi tuwing may okasyon. Noong unang bahagi ng 2021, mag-isang lumipad si Miguel papuntang Seattle. "Gusto ko po sana kayong bisitahin, sir." Tumanggi si Mark, ngunit kinumbinsi siya ni Susan na kausapin ito. Nagkita sila sa isang coffee shop. Magalang na yumuko si Miguel. "Salamat po sa paglalaan ng oras para sa akin." Nanatiling walang kibo si Mark. "Anong gusto mong sabihin?" sabi ni Miguel. "Mahal na mahal ko po si Sarah. Siguro dahil isa akong Pilipino at hindi pa gaanong kalakihan ang kita ko, kaya hindi kayo nasisiyahan. Pero tiwala po ako na kaya kong alagaan at mahalin si Sarah habang buhay." Medyo nanginginig ang kanyang boses. "Sinusuportahan ko po ang aking ina. Bumalik po siya mula sa Pilipinas, 5 taon na ang nakalipas at kasama ko pong naninirahan. Maaga pong namatay ang aking ama. Ako po ang sandigan ng aming pamilya," patuloy ni Miguel. Bahagyang naantig si Mark. Isang binatang nag-aalaga sa kanyang magulang. Sa Amerika ngayon, iilan na lang ang kabataang tulad niya. "Gusto ko lang pong maging masaya si Sarah. Kahit marami pa po akong pagkukulang, gagawin ko po ang lahat para maibigay sa kanya ang kaligayahan." Yumuko si Miguel. Ang kanyang katapatan ay umantig kay Mark. Tunay na mahal ng binatang ito ang kanyang anak. Bumuntong hininga si Mark. "Sige, pasayahin mo si Sarah." Tagsibol ng 2022, ikinasal sina Sarah at Miguel. Nagkaroon sila ng isang maliit na kasalan sa Los Angeles. Nagkaroon din sila ng isang bahagi ng seremonya na sumusunod sa tradisyong Pilipino. Ang ina ni Miguel, si Gang, Isabela Reyes, ang naghanda ng lahat. Sa unang pagkakataon, nag-south si Mark ng Barong Tagalog. Bagamat medyo nanibago, tiniis niya ito para sa kaligayahan ng kanyang anak.
Naghanda si Gnang, Isabela ng maraming pagkaing Pilipino. Adobo, lechon, kare-kare, lumpia. Lahat ng bisita ay humanga sa sarap. Noong araw na iyon, sinabi ni Mark, "Inihahabilin ko sa iyo ang aking anak." Yumuko ng malalim si Miguel. "Makakaasa po kayo, Dad. Aalagaan ko po siya na parang sarili kong buhay." 2 taon na ang lumipas. Tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Mukhang tunay na masaya si Sarah. Unti-unti na ring tinanggap ni Mark ang manugang na ito. Ngayon, itinuturing na niya itong parang tunay na anak. Ika-22 ng Hunyo, nagmaneho sina Mark at Susan papuntang Palo Alto. Ang biyahe mula Seattle ay tumagal ng 12 oras. Mas mabilis sana kung eroplano, ngunit kailangan ni Mark ng panahon para ayusin ang kanyang magulong isipan. Ang Stanford University Hospital ay talagang kahanga-hanga. Modernong pasilidad, mga doktor na nangunguna sa buong mundo. Umasa si Mark. Baka dito, iba ang maging diagnosis nila. Baka nagkamali ang ospital sa Seattle. Nakipagkita siya sa isang oncologist. Sinuri ng doktor ang mga resulta ng CT scan at biopsy mula sa Seattle. Matapos ang masusing pagsusuri, tumango ito. Tama ang diagnosis ng ospital sa Seattle. Tiyak na ito ay non-small cell lung cancer, stage 2. Gumuho ang huling pag-asa ni Mark. "Talaga po bang hindi na maaaring operahan?" tanong ni Mark. Ipinaliwanag ng doktor. Ang bukol ay napakalapit sa malalaking ugat ng dugo. Ang operasyon ay may panganib na magdulot ng malubhang pagdurugo. Bukod dito, kumalat na rin sa mga lymph node. Kailangan nating gumamit ng chemotherapy at radiation therapy para paliitin muna ang bukol at saka natin muling susuriin ang posibilidad ng operasyon. "Magkano po ang gastos sa pagpapagamot?" Isang praktikal na tanong ni Susan. Nagbigay ang doktor ng paunang pagtantiya. Ang chemotherapy ay humigit kumulang 10,000 bawat cycle at karaniwang kailangan ng 6 na cycles, kaya 1,560. Ang radiation therapy ay abot sa $30,000. Ang CT scans at iba pang tests ay dagdag na 20,000. Ang bayad sa ospital bawat araw ay mga 1,000. Mabilis na kinwenta ni Susan, minimum na 110,000. Iyon ang halaga matapos ibawas ang insurance. Ang insurance policy ni Mark ay may 50,000 deductible. Pagkatapos noon, kailangan niyang mag-copay ng 20%, kaya't kwentahin natin. Kailangan niyang magbayad ng 5,000 deductible kasama ang 20% ng natitirang 105,000 na 521,000. Sa kabuuan, kailangan niyang maglabas ng 26,000 mula sa sariling bulsa. Iyon ay kung magiging maayos ang paggamot. Kung magkakaroon ng komplikasyon o mas matagal na pananatili sa ospital, mas tataas pa ang gastos. Naisip ni Mark ang kanyang retirement savings na inipon niya sa loob ng 10 taon, humigit kumulang 120,000. Kung gagamitin niya ang 26,000 para sa pagpapagamot, mababawasan ng malaki ang kanyang retirement fund. Bukod dito, habang nagpapagamot, hindi siya makakapagtrabaho kaya mawawalan din siya ng kita. "Simulan na natin ang paggamot," sabi ng doktor. "Maaari nating simulan ang unang cycle ng chemotherapy sa susunod na linggo." Tumango si Mark. Wala na siyang ibang pagpipilian. Sa daan pabalik sa Seattle, mabigat ang hangin sa loob ng kotse. Sa loob ng 12 oras na pagmamaneho, paulit-ulit na iniisip ni Mark, "Talaga bang 1 taon na lang ang itatagal ko? Nakita ko nang ikasal ang anak ko pero hindi ko na ba makikita ang aking apo? 30 taon ng pagtatrabaho pero hindi ko na mapapakinabangan ang pinaghirapan ko." Pagdating nila sa bahay, naghihintay na sina Sarah at Miguel. "Kumusta, Dad?" tanong ni Sarah. Sumagot si Susan, "Ganoon din ang diagnosis ng Stanford. Kailangan nang simulan ang chemotherapy." Niyakap ni Sarah ang kanyang ama at umiyak. Hindi na rin napigilan ni Mark ang kanyang mga luha. Sa 58 taon niya sa mundo, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalan ng pag-asa. Kinagabihan, nilapitan ni Miguel si Mark. "Dad, pwede po ba kayong makinig sa akin sandali?" Tumango si Mark. Binuksan ni Miguel ang kanyang laptop. "Nag-research po ako ng kaunti tungkol sa serbisyong medikal sa Pilipinas. Sa Maynila, mayroong St. Luke's Medical Center na kilala sa buong mundo sa paggamot ng cancer.
Lumitaw sa screen ang website ng ospital. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Miguel. Ang bilang ng mga operasyon sa cancer sa baga dito ay mas marami pa kaysa sa ilang sikat na ospital sa Amerika at ang gastos ay halos 1,010 lang. Isang kaibigan ng nanay ko sa Pilipinas ang naoperahan sa cancer sa baga dito at tuluyan ng gumaling. Nag-alinlangan si Mark. Gaano man kagaling ang medisina sa Pilipinas, paano ito maikukumpara sa mga nangungunang ospital sa Amerika? Isa pa, hindi siya marunong magtagalog. Sinabi ni Miguel na ang St. Luke's May International Patient Center. Nagbibigay sila ng serbisyo ng interpreter sa Ingles. At Dad, sa totoo lang, sa sitwasyong ito, ano pa po ba ang mawawala sa atin? Dito sa Amerika, sinabi na nilang hindi na maaaring operahan. Natigilan si Mark. Tama ang sinabi ng kanyang manugang. Kahit paano, sa Amerika, hinatulan na siya ng kamatayan matapos ang ilang panahon ng chemotherapy. Kaya't ano ang masama kung susubukan niya? Magkano ang gastos? Tanong ni Mark. Sumagot si Miguel. Ayon po sa research ko, ang mga masusing pagsusuri ay nagkakahalaga ng mga 1,000. Ang operasyon ay humigit kumulang 1,000. Natulala si Mark. Sa Amerika, ang mga test pa lang ay aabot na sa 20,000. Samantalang sa Pilipinas, ang lahat ng test at operasyon ay aabot lamang sa 11,000. Hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Mark at Susan. Mahal, sa tingin ko, tama si Miguel. Bakit hindi natin subukan sa Pilipinas, kahit minsan lang? Magdamag ding nag-isip si Susan. Sa tingin ko rin, kahit paano, wala nang pag-asa dito sa Amerika. Tinawag ni Mark sina Sarah at Miguel. Nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Matutulungan mo ba akong makipag-ugnayan? Nagliwanag ang mukha ni Miguel. Opo, Dad. Tatawagan ko po sila agad. Agad na nagpadala ng email si Miguel sa International Patient Center ng St. Luke's. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng kanyang biyenan at nagtanong kung maaari silang mag-schedule ng appointment. Nakakagulat, pagkalipas lamang ng 6 na oras, mayroon ng tugon sa email. Maaari po naming tanggapin ang pasyenteng Amerikano. Paki-email po sa amin ang mga resulta ng CT scan at biopsy para masuri namin at makatugon. Agad na nakipag-ugnayan si Miguel sa ospital sa Seattle para kunin ang data at ipinadala ito sa St. Luke's. 2 araw pagkatapos, sumagot ang St. Luke's. Sinuri na po ng aming pulmonologist na si Dr. Jose Santos ang record. Iminumungkahi po niya na magpakonsulta kayo ng personal. Susubukan po naming mag-schedule ng appointment sa lalong madaling panahon, namangha si Mark. Sa Amerika, inaabot ng 2 linggo ang pag-schedule ng appointment. Samantalang sa Pilipinas, 2 araw lang ang kailangan para suriin at sumagot. Bukod pa rito, nangako silang i-schedule siya sa lalong madaling panahon, 1 linggo pagkatapos. Noong 6 ng Hulyo, nakumpirma ang appointment. 10 ng hapon, 15 ng Hulyo, sa Pulmonology Department ng St. Luke's Medical Center, naghanap ng tiket sa eroplano si Mark. May direktang flight mula Seattle patungong Maynila. Ang biyahe ay tumatagal ng halos 15 oras. Ang round-trip economy class ticket ay timo 1,200 bawat tao, kaya 2,400 para sa dalawa. Ang business class ay mahigit timo 1,005. Nag-book si Mark ng economy class para makatipid. Naghanap din siya ng matutuluyan. Isang hotel malapit sa St. Luke's ay nagkakahalaga ng 120 bawat gabi. Plano nilang manatili ng 2 linggo, kaya 1,680. Kasama ang tiket sa eroplano, mahigit 20,000. Ngunit kumpara sa gastos ng pagpapagamot sa Amerika, mas mura pa rin ito. Kumuha si Mark ng 5,000 mula sa kanyang retirement fund at nag-file ng long-term leave sa kumpanya. Pumayag naman ang kanyang superior. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga, Mark. Magpahinga ka hanggat kailangan mo. 14 ng Hulyo, 1 araw bago ang pag-alis. Inihanda ni Mark ang kanyang mga gamit. Mga gamot, medical records, kopya ng CT films, pasaporte, credit cards, at ilang simpleng damit. Hindi siya nagdala ng maraming gamit dahil plano lang nilang manatili ng 2 linggo. Kinagabihan, hindi makatulog si Mark. Magkakaroon kaya sila ng ibang diagnosis sa Pilipinas?
o maririnig niya lang ang parehong mga salita? Kung ganoon, hindi ba't nasayang lang ang kanyang pagod sa mahabang biyahe? 6 ng umaga, ika-15 ng Hulyo, pumunta sina Mark at Susan sa Seattle-Tacoma International Airport. Hinatid sila ni Sarah at Miguel. Ingat po kayo, Dad, Mom. Magdala po kayo ng magandang balita pagbalik. Sabi ni Sarah na may luha sa mga mata. Lumipad ang eroplano tanghali. Nagsimula ang 15 oras na biyahe. Tumingin si Mark sa bintana, unti-unting lumiliit ang Seattle hanggang sa mawala sa likod ng mga ulap. Dumaan ang eroplano sa Alaska, sa Bering Strait, sa kalawakan ng Siberia. 2 beses nagsilbi ng pagkain. Halos hindi kumain si Mark. Wala siyang ganang kumain. Hinawakan ni Susan ang kamay ng kanyang asawa. Mahal, magiging maayos ang lahat. Sabi nila, magaling daw ang mga doktor sa Pilipinas. Pagkalipas ng 15 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa Maynila. Ang lokal na oras ay 4 ng hapon, ika-15 ng Hulyo. Dahil sa pagkakaiba ng time zone, isang araw ang nawala sa kanila. Pagod ngunit sabik. Sa wakas, nakarating na sila sa Pilipinas. Matapos ang immigration at pagkuha ng bagahe, lumabas sila at nakita si Gengeng, Isabela, ang ina ni Miguel, na naghihintay. Bumalik siya sa Pilipinas para manirahan 5 taon na ang nakalipas. Nang malaman niya ang balita mula sa kanyang anak, sumalubong siya sa airport. Welcome Mark, Susan. Siguradong pagod kayo. Tara na sa hotel para makapagpahinga. Bukas, ihahatid ko kayo sa ospital. Magkahalong Ingles at Tagalog ang pananalita ni Geneng. Isabela, ang hotel na nibook ni Geneng. Isabela ay 10 minuto lang ang layo mula sa ospital kung lalakarin. Malinis at komportable ang kwarto. Bagamat mas maliit kaysa sa mga hotel sa Amerika, kumpleto naman sa gamit. Humiga si Mark sa kama, pagod na pagod dahil sa jet lag, ngunit hindi siya makatulog. Bukas, makikipagkita siya sa Pilipinong doktor. Ano kaya ang sasabihin nito? Bibigyan kaya siya ng pag-asa o uulitin lang ang sinabi sa Amerika? 7 ng umaga kinabukasan, gumising si Mark. Hindi siya nakatulog ng maayos, marahil wala pang 2 oras ang kanyang idlip. Ganoon din si Susan na mukhang pagod. 9 ng umaga, dumating si Gnang, Isabela sa hotel. Nakapag-almusal na ba kayo? Bago tayo pumunta sa ospital, kumain muna tayo ng mainit na arroz caldo para sa tiyan. Dinala niya sila sa isang kalapit na kainan. Ito ang unang beses na natikman ni Mark ang pagkaing ito. Nakakagulat, napakasarap nito. Kahit wala siyang gana, naubos niya ang isang buong mangkok. 1:30 ng hapon, dumating sila sa St. Luke's Medical Center. Ang gusali ng ospital ay napakalaki at moderno, higit pa sa Seattle University Hospital na kanyang pinuntahan. Nagtungo sila sa International Patient Center. Isang staff ang magiliw na bumati sa kanila sa Ingles. Welcome, Mr. Thompson. Nakumpirma na po namin ang inyong appointment. Pakiantay na lang po sandali. Sa waiting area, maraming dayuhang pasyente. Narinig niya ang mga nag-uusap sa Chinese, Japanese at Russian. Malinaw na mga pasyente mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumarating dito. Pagkalipas ng 10 minuto, tinawag ang kanyang pangalan. Mark Thompson. Pumasok sina Mark at Susan sa klinika. Naghihintay sa kanila si Dr. Jose Santos. Nasa 50s ang kanyang edad. Good afternoon, Mr. Thompson. Ako po si Dr. Jose Santos, isang pulmonologist. Matatas mag-Ingles ang doktor. Sinabi niyang nag-training din siya sa Amerika. Sinuri kong mabuti ang record na ipinadala ninyo mula sa US. Ngayon, may ilang tanong po ako sa inyo. Detalyadong nagtanong si Dr. Santos tungkol sa kanyang medical history. Kailan nagsimula ang mga sintomas? Naninigarilyo ba? May kasaysayan ba sa pamilya? Tapat na sumagot si Mark. Pagkatapos, binuksan ni Dr. Santos ang mga imahe ng CT scan sa computer. Tumingin siya ng mataman at bahagyang kumunot ang noo. May kakaiba sa kanyang ekspresyon. Pinalaki at pinaliit niya ang imahe, inikot sa iba't ibang anggulo para suriin. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Mark. May nakita kaya siyang kakaiba? Mr. Thompson, tingnan ninyo po ang imaheng ito. Ang bukol ay talagang nasa itaas na bahagi ng kanang baga.
Ang sukat ay 3.2 centimeters din na tumutugma sa report mula sa Amerika. Huminto si Dr. Santos. Gayunpaman, ano po Doc? Mabilis na tanong ni Mark na nag-aalab ang kalooban. Ipinaliwanag ni Dr. Santos, ang mga gilid ng bukol na ito ay medyo malinaw. Karaniwan, ang non-small cell lung cancer ay may hindi pantay na mga gilid at may mga senyales ng paglusob sa mga nakapaligid na tissue. Ngunit ang bukol na ito ay hindi ganoon. Nagtanong si Susan, ano po ang ibig sabihin yon, Doc? Maingat na sumagot si Dr. Santos. Sa yugtong ito, hindi ko pa masabi ng tiyakan, ngunit dapat nating ulitin ang mga pagsusuri at isaalang-alang ang iba pang posibilidad. Iba pang posibilidad? Ulit ni Mark. Sinabi ni Dr. Santos, hindi lahat ng bukol sa baga ay malignant. Posibleng ito ay isang benign na tumor o kung ito man ay malignant, mayroon ding iba't ibang uri. Para sa tumpak na diagnosis, pinakamainam na ulitin natin ang biopsy. Naguluhan si Mark. Sa Amerika, tiyak na sinabi nilang non-small cell lung cancer ito. Ngunit dito, binanggit ng doktor ang ibang posibilidad, pero nagpa-biopsy na po ako sa Amerika. Tumango si Dr. Santos. Alam ko, ngunit ang resulta ng biopsy ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon kung saan kinuha ang sample at sa paraan ng staining. Mas ligtas kung uulitin natin. Magkano po ang gastos sa mga test? Tanong ni Susan. Sumagot si Dr. Santos. Ang CT scan ay humigit kumulang 200. Ang bronchoscopy at biopsy ay mga 8B08. Sa kabuuan, halos ₱120. Mabilis na kinwenta ni Mark, 1,000. Sa Amerika, ang parehong mga test ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 puntom. Ang presyo dito ay wala pa sa 1,010. Kailan po ako pwedeng magpa-test? Tiningnan ni Dr. Santos ang kanyang computer. Maaari kayong magpa-scan ngayong gabi. Ang bronchoscopy, i-schedule ko kayo sa makalawa ng umaga. Muling namangha si Mark. Sa Amerika, inaabot ng 1 linggo ang pag-schedule ng isang test. Samantalang sa Pilipinas, maaari itong gawin sa loob ng araw o 2 araw lang. Ganoon po kabilis? Ngumiti si Dr. Santos. Ganyan po ang sistema ng aming ospital. Palagi naming sinusubukang bawasan ang oras ng paghihintay ng mga pasyente. 6 ng gabi, pumasok si Mark sa silid para sa CT scan. Ang proseso ay katulad sa Amerika. Humiga siya sa makina at pinigil ang hininga. Wala pang 10 minuto. Tapos na. Paglabas, sinabi ng isang staff, bukas po ng umaga ay may resulta na. Titingnan po ito ng inyong doktor at tatawagan kayo. Muling nagulat si Mark. Sa Amerika, inaabot ng 3 araw bago makuha ang resulta. Dito, 1 gabi lang, bumalik sila sa hotel. Inanyayahan sila ni Gneng, Isabela para sa hapunan. Dinala niya sila sa isang restaurant na naghahain ng sinigang. Ito ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino, paliwanag ni Gneng. Isabela, masustansya at masarap. Ang mainit na sabaw ay mabango. Sumubok si Mark ng 1 kutsara. Naramdaman niyang uminit ang kanyang katawan. Napakasarap. Maging si Susan ay nasarapan sa pagkain. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa hotel. Nakahiga si Mark sa kama, at ang mga sinabi ni Dr. Santos ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isaalang-alang ang iba pang posibilidad. Ano ang ibig sabihin yon? Posible kayang hindi siya may cancer? Hindi naglakas loob si Mark na umasa. Habang mas malaki ang pag-asa, mas malaki rin ang magiging pagkabigo. Ngunit isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Baka sakali, baka totoo. 10. Nang umaga kinabukasan, tumawag si Dr. Santos. Mr. Thompson, may resulta na po ang inyong CT scan. Maaari po ba kayong pumunta sa ospital? Nagmamadaling pumunta sina Mark at Susan sa ospital. Sa klinika, ipinakita sa kanila ni Dr. Santos ang bagong imahe ng CT scan. Gaya ng inaasahan ko, ang itsura ng bukol na ito ay iba sa karaniwang non-small cell lung cancer. Itinuro niya ang screen at ipinaliwanag. Tingnan ninyo, ang mga gilid ng bukol ay napakalinis, halos walang senyales ng paglusob sa mga nakapaligid na tissue. At sa bahaging ito, may mga senyales ng calcification.
Ang mga katangiang ito ay karaniwang makikita sa mga benign tumor o low-grade malignant tumor. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Ang ibig ninyo pong sabihin, posible pong benign tumor ito? Tumango si Dr. Santos. May posibilidad. Siyempre, kailangan pa rin nating hintayin ang resulta ng biopsy para makasiguro. Isasagawa natin ito bukas ng umaga. Doon natin malalaman ang tiyak na sagot. Kinagabihan, halos hindi nakatulog si Mark. Bukas, lalabas ang resulta ng biopsy. Paano kung ito ay talagang benign tumor? Paano kung maaari itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon? Sinubukan ni Mark na huwag isipin, ngunit ang pag-asa ay patuloy na lumalaki. 9 ng umaga, 18 ng Hulyo, pumasok siya sa silid para sa bronchoscopy. Binigyan siya ng local anesthesia. Isang manipis na tubo ang ipinasok sa kanyang lalamunan, katulad noong ginawa ito sa kanya sa Amerika. Si Dr. Santos mismo ang nagsagawa nito. Tumingin siya sa screen, nilapitan ang bukol at kumuha ng tissue sample. Medyo hindi po ito komportable. Tiisin ninyo lang po, sabi ng doktor. Ang proseso ay tumagal ng halos 25 minuto. Pagkatapos, medyo masakit ang kanyang lalamunan ngunit kaya naman. Tapos na po. Ang tissue sample ay ipinadala na sa pathology department. Ang resulta ay lalabas pagkatapos ng 3 araw. Paghihintay na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Sa Amerika, naghintay siya ng may kawalan ng pag-asa. Ngayon, naghihintay siya ng may pag-asa. Lumipas ang 3 araw. 21 ng Hulyo, tumawag si Dr. Santos. Mr. Thompson, may resulta na po. Pakiusap po, pumunta kayo sa ospital. Masaya ang tono ng boses ng doktor. Nakutuban ni Mark na magandang balita ito. Mahigpit na magkahawak kamay sina Mark at Susan habang papunta sa ospital. Sa buong biyahe, hindi sila nagsalita. Pareho silang kinakabahan. Sumakay sila ng elevator papuntang ika-5 palapag, dumaan sa pasilyo ng International Patient Center at tumayo sa harap ng klinika ni Dr. Santos. Kumatok sila at pumasok. Nakangiti ng malapad si Dr. Santos. Nang makita niya ang ngiting iyon, sigurado si Mark na magandang balita ito. Maupo po kayo, sabi ng doktor. Umupo sina Mark at Susan. Binuksan ni Dr. Santos ang file. Didiretsuhin ko na po kayo. Hindi po ito non-small cell lung cancer. Hindi makapaniwala si Mark sa kanyang narinig. Ano po? Nanginginig niyang tanong. Inulit ni Dr. Santos ang bawat salita ng malinaw. Hindi po ito non-small cell lung cancer. Ito po ay isang bronchial carcinoid tumor. Bronchial carcinoid tumor. Unang beses narinig ni Mark ang pangalang ito. Ano po iyon, Doc? Ipinaliwanag ni Dr. Santos. Ang carcinoid tumor ay isang uri ng neuroendocrine tumor. Ito ay isang napakabihirang uri ng tumor na bumubuo lamang ng 1,002% ng lahat ng tumor sa baga. So, hindi po ito cancer? Tanong ni Susan. Umiling si Dr. Santos. Sa technical na aspeto, ito ay itinuturing pa ring isang uri ng malignant tumor, ngunit ito ay lubos na naiiba sa karaniwang cancer sa baga. Napakabagal ng paglaki nito at napakabihirang kumalat. Tanong ni Mark, paano po ang paggamot? Ngumiti ng malapad si Dr. Santos. Maari natin itong tuluyang alisin sa pamamagitan ng operasyon. Ang surgical removal ang standard na paggamot at ang tsansa ng tuluyang paggaling ay mahigit 90%. 90% na tsansang gumaling. Bumuhos ang luha ni Mark. Sa Amerika, sinabi nilang 15% lang ang 5-year survival rate. Dito, 90% ang tsansang gumaling. Panaginip ba ito o totoo? Bakit po kaya nasabi ng mga ospital sa Amerika na ito ay lung cancer? Tanong ni Mark. Ipinaliwanag ni Dr. Santos, dahil napakabihira ng carcinoid tumors, maaaring mapagkamalan ito ng mga pathologist na walang gaanong karanasan bilang karaniwang cancer sa baga. Ang resulta ay maaari ring mag-iba depende sa paraan ng staining ng tissue sample. So, nagkamali po ang ospital sa Amerika? Tanong ni Susan. Maingat na sumagot si Dr. Santos, marahil hindi naman sa nagkamali, ngunit maaaring napalampas nila ang isang bihirang kaso. Ako mismo, sa halos 30 taon ko bilang pulmonologist,
Mga 20 kaso pa lang ng carcinoid ang nakita ko. Ganoon ito kabihira. Hindi makapaniwala si Mark. 30 taon, 20 kaso lang. Ang ganitong kabihirang sakit ay tumama sa kanya at 2 nangungunang ospital sa Amerika ang nakaligtaan nito. Paano kung hindi siya pumunta sa Pilipinas? Siguradong unti-unti siyang namatay dahil sa chemotherapy. Kailan po ako pwedeng operahan? Tanong ni Mark. Tiningnan ni Dr. Santos ang computer. Ililipat ko po ang inyong kaso kay Dr. Antonio Cruz, isang thoracic surgeon. Marahil sa susunod na linggo, maaari nang isagawa. Susunod na linggo. Sa Amerika, ang pag-schedule pa lang ng operasyon ay inaabot na ng 1 buwan. Dito, 1 linggo lang. Muling namangha si Mark. Nagpatuloy si Dr. Santos. Ang paraan ng operasyon ay Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, VATS. Hindi kami gagawa ng malaking hiwa sa inyong dibdib, kundi ilang maliliit na butas lamang. Mas mabilis ang paggaling at mas maliit ang peklat. Magkano po ang operasyon? Nagbigay ng pagtantiya si Dr. Santos. Ang operasyon ay humigit kumulang libong. Ang bayad sa ospital para sa 1 linggong pananatili ay mga nayong 2,000. Kasama ang iba pang gastos, aabot sa talang $12,000. $12, kinventa ni Mark. Sa Amerika, ang katulad na operasyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 280,000. Ang gastos sa Pilipinas ay wala pa sa 1,020. Sigurado po ba kayo, Doc? Hindi po talaga ito lung cancer? Tanong muli ni Mark para makasiguro. Ipinakita sa kanya ni Dr. Santos ang resulta ng pathology. Tingnan ninyo, ito ang tipikal na imahe ng isang carcinoid tumor. Mabagal ang cell division, walang necrosis, at positibo ang mga neuroendocrine markers. 100% po itong sigurado. Humagulgol si Mark. Isang 58 taong gulang na lalaki ang umiiyak sa harap ng doktor. Niyakap din siya ni Susan at umiyak. Tahimik na naghintay si Dr. Santos. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Mark ang kanyang mga mata at sinabing, "Salamat, Doc. Iniligtas ninyo ang buhay ko." Umiling si Dr. Santos. "Hindi po. Ang trabaho ko lang po ay magbigay ng tamang diagnosis. Ang mag-oopera sa inyo ay ang siruhano." Lumabas sila ng klinika. Sa pasilyo, matagal na nagyakapan at umiyak sina Mark at Susan. Tinitingnan sila ng mga dumadaan, ngunit wala silang pakialam. Sobrang saya nila. Pagbalik sa hotel, agad na tinawagan ni Mark si Sarah. 5 ng umaga noon sa Amerika, ngunit ito ay isang emergency. "Sarah, si Dad ito." Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ito lung cancer, anak. Isa itong tumor na halos benign. Gagaling ako pagkatapos ng operasyon." Sa kabilang linya, sumigaw si Sarah, "Talaga, Dad, talaga po." At pagkatapos ay humagulgol siya. "Dad, ang saya-saya ko." Narinig din ni Miguel ang usapan. "Congratulations, Dad. Sabi ko na sa inyo magaling ang medisina sa Pilipinas." Puno ng saya ang kanyang boses. Sabi ni Mark, "Miguel, salamat sa iyo. Kung hindi mo ako hinikayat na pumunta sa Pilipinas, malamang nagkemo na ako ngayon. Salamat. Maraming salamat." Pagkababa ng telepono, tumingin si Mark sa bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Ang lungsod na ito, ang bansang ito, ang nagligtas sa kanyang buhay. Isang buhay na sinukuan ng Amerika, iniligtas ng Pilipinas. Kinabukasan, nakipagkita sina Mark at Susan kay Dr. Antonio Cruz, ang thoracic surgeon. Nasa 45 ang edad ng doktor at matatas din mag-Ingles. "Hello, Mr. Thompson. Nakita ko na po ang inyong CT scan. Ang operasyon ay lubos na posible." Binuksan ni Dr. Cruz ang imahe at ipinaliwanag. Ang bukol ay nasa itaas na bahagi ng kanang baga, 320 centimeters ang sukat. Malayo ito sa malalaking ugat ng dugo at bronchi, kaya't hindi gaanong komplikado ang operasyon. "Paano po ang paraan ng operasyon?" tanong ni Mark. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz, "Gagawin po natin ang Video-Assisted Thoracoscopic Surgery, VATS. Gagawa kami ng 3 o 4 na maliliit na butas sa gilid ng inyong katawan, ipapasok ang isang kamera at mga instrumento para alisin ang bukol. Dahil hindi bubuksan ang inyong dibdib, mas mabilis kayong gagaling.
Gaano po katagal ang pananatili sa ospital? Tanong ni Susan. Karaniwan, 5 hanggang 7 araw. Kung walang komplikasyon, 1 linggo lang ay maaari na kayong umuwi. Naisip ni Mark ang sitwasyon sa Amerika. Kung sa Amerika, gagawin ang parehong operasyon, mananatili siya sa ospital nang hindi bababa sa 2 linggo. Ang bayad sa ospital bawat araw ay 1,000, kaya't 14,000 para sa 2 linggo. Samantalang sa Pilipinas, ang 1 linggong pananatili ay nagkakahalaga lamang ng mga 2,000. Itakda na po natin ang operasyon. Binuksan ni Dr. Cruz ang kanyang kalendaryo. Pwede po ba sa Biyernes ng linggong ito? Iyon ay ika-24 ng Hulyo. Ika-21 ng Hulyo noon, ibig sabihin, 3 araw na lang. Namangha si Mark. Ganoon po kabilis? Ngumiti si Dr. Cruz. Siyempre po. Bagamat hindi ito isang emergency na operasyon, mas mabuting alisin ang bukol sa lalong madaling panahon. I-schedule ko po kayo bilang unang kaso, 8 ng umaga sa Biyernes. Pumirma sila sa consent form na nagpapaliwanag ng detalyado sa proseso, mga posibleng komplikasyon at oras ng paggaling. Binasa itong mabuti ni Mark at pumirma. Huwebes ng hapon, asang araw bago ang operasyon, kailangan nyo na pong ma-admit. Gagawa po tayo ng ilang tests at makikipag-usap sa anesthesiologist, sabi ni Dr. Cruz. Paglabas ng klinika, naisip ni Mark, 3 araw na lang, operasyon na. Isang bilis na hindi mailarawan sa Amerika. Talagang mahusay ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas. Kinahapunan, sinabi ni Ganeng, Isabela na ipapasyal sila sa Maynila bago ang operasyon para makapag-relax. Mahalaga ang magandang disposisyon. Pumunta sila sa Intramuros. Unang beses na nakita ni Mark ang sinaunang arkitektura ng Pilipinas. Napakaganda at kahanga-hanga. Ito po ang walled city noong panahon ng Kastila. Mahigit 40 taon na po ito, paliwanag ni Gnang. Isabela, humanga si Mark. Isang istrukturang mahigit 400 taong gulang na napapanatiling maayos, ang Amerika ay walang ganitong kahabang kasaysayan. Naglakad din sila sa kahabaan ng Baywalk sa Roxas Boulevard, pinanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Kinagabihan, kumain sila ng lechon. Ang malutong na balat at malambot na laman ay kakaiba sa panlasa ni Mark. Ngunit napakasarap. Doon 3 ng Hulyo, Huwebes, araw ng admission. Doon ng hapon, dumating sila sa ospital. Inilagay si Mark sa isang pribadong silid sa ika-5 palapag. Pagpasok, nagulat siya. Ang silid ay parang hotel, may kama para sa pasyente, sofa, desk, at sariling banyo. Ang bintana ay may tanawin ng lungsod ng Bonifacio Global City, ibang-iba sa Amerika, bulong ni Mark. Ang mga silid sa ospital sa Amerika ay masikip at luma. Dito, maluwag at malinis. Pumasok ang isang nurse. Good afternoon, Mr. Thompson. Ako po si May, ang inyong in-charge nurse. Nagsasalita siya ng Ingles. Sisimulan na po natin ang mga pre-operative tests, blood test, ECG, respiratory function test. Lahat ay isinagawa sa loob mismo ng silid. Hindi na kailangan pang lumipat ni Mark. Sa Amerika, kailangan kong magpalipat-lipat ng silid para sa mga test. Dito, lahat ay ginagawa sa kwarto, sabi ni Mark. Ngumiti ang nurse. Para po mas komportable ang pasyente. Lalo na't kailangan ninyong magpahinga bago ang operasyon. 5 hapon, dumaiting ang anesthesiologist. Ipinaliwanag niya ang proseso ng anesthesia habang operasyon. Bibigyan po kayo ng general anesthesia. Paggising ninyo, tapos na ang operasyon at nasa recovery room na kayo. Mapanganib po ba? Tanong ni Mark. Sumagot ang anesthesiologist. Lahat po ng operasyon ay may panganib ngunit wala naman po kayong ibang sakit, malusog ang inyong pangangatawan. Napakababa po ng panganib. Inihatid ang hapunan. 1 mangkok ng sopas. Bago po ang operasyon, kailangan ninyong kumain ng magaan, paliwanag ng nurse. Ito ay cream of mushroom soup, malasa at malambot. 9 ng gabi, pumasok si Dr. Cruz sa silid. Dumating siya para sa huling pagsusuri bago ang operasyon. Kinakabahan po ba kayo? Tanong ng doktor. Tapat na sumagot si Mark. Opo, sobra. Tinapik ni Dr. Cruz ang kanyang balikat. Huwag po kayong mag-alala. Daan-daang ganitong operasyon na po ang nagawa ko.
Bukas ng umaga, wala na ang bukol na yan. Kinagabihan, hindi nakatulog si Mark. Bukas na ang operasyon. Bagamat natatakot, sabik din siya. Kapag naalis na ang bukol na ito, tuluyan na siyang gagaling. 5 ng umaga, pumasok ang nurse. Magsisimula na po tayong maghanda para sa operasyon. Nagpalit siya ng damit pang opera, kinabitan ng IV. Hindi na po kayo kumain, hindi ba? Opo, mula pa po 9 ng gabi kagabi. 7:30, isang stretcher ang dinala. Pupunta na po tayo sa operating room. Humiga si Mark sa stretcher. Mahigpit na hinawakan ni Susan ang kamay ng kanyang asawa. Babalik ka ha, hihintayin kita. Dumaan sila sa pasilyo, sumakay ng elevator, at bumaba sa ikatlong palapag kung nasaan ang operating room. Sa labas ng pinto, nakasalubong nila si Dr. Cruz. Handa na po ba kayo? Tumango si Mark. Ipinasok siya sa operating room. Maliwanag na ilaw, iba't ibang makina, mga doktor at nurse na naka-scrub suit. Humiga si Mark sa operating table. Sinabi ng anesthesiologist, sisimulan na po namin ang anesthesia, pakibilang po mula 1 hanggang 10. 1, 2, 3. Nagsimula siyang magbilang. 4, 5. Unti-unting nawala ang kanyang kamalayan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang kisame. Nasaan ako? Naramdaman niyang nahihilo, tuyo ang lalamunan, at may kirot sa kanyang tagiliran. Mr. Thompson, gising na po kayo. Narinig niya ang boses ng isang nurse. Matagumpay po ang operasyon. Nasa recovery room po kayo. Tapos na ang operasyon? Tumingin si Mark sa orasan, 16:30 ng hapon. Pumasok siya sa operating room ng 8 ng umaga. 5 oras at kalahati na pala ang lumipas. Lumapit si Dr. Cruz. Mr. Thompson, naging matagumpay po ang operasyon. Naalis na po namin ng buo ang tumor. Sinubukan ni Mark na magsalita ngunit hindi niya magawa. May nakabara sa kanyang lalamunan. Nariyan pa po ang breathing tube. Tatanggalin na po namin ngayon, paliwanag ng nurse. Matapos tanggalin ang tubo, nakapagsalita na siya ng kaunti. Tubig, pabulong niyang sabi. Binigyan siya ng nurse ng maliit na piraso ng yelo. Sipsipin niyo lang po ito dahan-dahan. Bawal pa po uminom ng tubig. 1 oras pagkatapos, inilipat na siya pabalik sa kanyang silid. Naghihintay si Susan. Mahal. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa, nangingilid ang luha. Tagumpay ang operasyon. Sabi ng doktor, naalis na ng buo ang tumor. Tumango si Mark. Pagod na pagod pa rin siya. Kinahapunan, pumasok si Dr. Cruz sa silid. Ipapahayag ko po ang resulta ng operasyon. Tinanggal po namin ang isang bahagi ng inyong baga na naglalaman ng tumor. Kumuha rin po kami ng ilang lymph nodes para suriin at wala pong senyales ng pagkalat. So, tuluyan na po itong naalis? Tanong ni Susan. Tumango si Dr. Cruz. Opo, malinis na po. Ang huling resulta ng pathology ay lalabas pagkatapos ng 1 linggo. Ngunit sa paningin pa lang, naalis na po ng buo ang tumor. Nakahinga ng maluwag si Mark. Wala na ang tumor. Ngayon, maaari na siyang gumaling. Ang unang gabi ay napakahirap. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay hindi siya pinatulog. Binigyan siya ng nurse ng pain reliever, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ngunit, may isang kamanghamanghang bagay, bawat 2 oras, pumapasok ang nurse sa silid para kunin ang kanyang blood pressure, temperatura, at oxygen saturation. Okay lang po ba kayo, sir? May masakit po ba? Palagi niyang tanong. Sa mga ospital sa Amerika, kailangan mong maghintay ng 30 minuto bago dumating ang nurse. Dito, hindi mo pa man tinatawag, dumarating na sila. Napakasipag ng mga Pilipinong nurse, sabi ni Mark. Sa ikalawang araw, tinanggal ang drainage tube, ang tubo na ginagamit para alisin ang likido mula sa sugat. Nang matanggal ito, gumaan ang kanyang pakiramdam. Maari na po kayong maglakad-lakad ngayon, sabi ng nurse. Maingat na bumaba si Mark sa kama. Medyo nahihilo, ngunit kaya naman, inalalayan siya ni Susan sa paglalakad sa pasilyo. Ang paglalakad ay makakatulong sa inyong mabilis na paggaling. 5 hanggang 6 na beses po sa isang araw, payo ng nurse. Naglakad-lakad si Mark buong araw. Sa bawat paglakad, nararamdaman niyang lumalakas siya. Sa ikatlong araw, inilipat na siya sa regular na pagkain. Sa halip na sopas,
Kumain na siya ng kanin, maraming ulam. Kaya niyo po bang ubusin? Tanong ng nurse. Opo, bumalik na po ang gana ko, sagot ni Mark. Totoong masarap ang pagkain sa ospital. Ang pagkain sa mga ospital sa Amerika ay kilalang hindi masarap. Dito, para kang kumakain sa bahay. Sa ika-4 na araw, nagpa-chest x-ray siya. Maganda na po ang pag-expand ng inyong baga. Mabilis po ang inyong paggaling, sabi ni Dr. Cruz. Natuwa si Mark. Sa ika-5 araw, kaya na ni Mark na mag-isa sa banyo at maligo, bagamat kailangan pa ring mag-ingat na hindi mabasa ang sugat. Sa ika-6 na araw, sinabi ni Dr. Cruz, bukas po, maaari na kayong umuwi. Mas mabilis po kayong gumaling kaysa sa inaasahan ko. Nagulat si Mark. Ganoon po kabilis? Sa Amerika, kailangan niyang manatili ng hindi bababa sa 2 linggo. Pagkatapos po umuwi, ano na po ang susunod? Tanong ni Susan. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz, 1 linggo pagkatapos, bumalik po kayo para sa check-up. Titingnan po natin ang sugat at ipapaalam ang huling resulta ng pathology. Ika-7 araw, araw ng pag-uwi. Kinaumagahan, ginawa niya ang mga huling pagsusuri. Normal ang lahat ng kanyang vital signs. Tanghali, inasikaso niya ang pag-uwi. Inabot sa kanya ng billing department ang resibo, halaga ng operasyon, 1,000. Bayad sa ospital para sa 7 araw, 1,400. Mga test, 1,100. Mga gamot, 500. Iba pang gastos, 300. Kabuuan, 5,000. Ginamit ni Mark ang kanyang credit card para bayaran ito ng 1 beses. Pagalis sa counter, naisip ni Mark, kung sa Amerika ako naoperahan, magkano kaya ang aabutin? Hindi bababa sa 280,000. Pagkatapos ng insurance, ang sarili kong gastos ay mahigit 5,000. Samantalang sa Pilipinas, 11,000 lang ang nagastos niya, katumbas ng 1,025, isang halagang hindi kapani-paniwala. Bumalik sila sa hotel. Nagluto si Gnang, Isabela ng 1 kalderong arroz caldo. Pagkatapos ng operasyon, kailangan kumain ito para bumalik ang lakas. Tradisyonal na pagkain ito sa Pilipinas. Naubos ni Mark ang 1 mangkok. Mainit at masarap ang sabaw. 1 linggo pagkatapos, ika-4 ng Agosto, bumalik si Mark sa ospital para sa check-up. Magaling na ang sugat at halos wala ng sakit. Sinuri ni Dr. Cruz ang sugat. Magaling na po. Pwede na po kayong maligo ng normal. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ng doktor ang huling resulta ng pathology. Tiyak na ito ay carcinoid tumor. Malinis ang mga gilid ng hiwa, hindi kumalat sa mga lymph node. Tuluyan na pong naalis ang tumor. Tuluyan nang naalis. Gustong-gusto ni Mark ang mga salitang iyon. Kailangan ko pa po ba ng chemotherapy? Hindi na po kailangan. Kapag ang carcinoid tumor ay naalis na ng buo, hindi na kailangan ng karagdagang paggamot. Gayunpaman, kailangan ninyo ng regular na check-up. Gaano po kadalas? Sa unang 2 taon, bawat 6 na buwan. Pagkatapos noon, 1 CT scan, bawat taon ay sapat na. Tumango si Mark, hindi naman mahirap ang regular na check-up. Pagbalik ninyo sa Amerika, maaari kayong magpa-check-up doon o tuwing may pagkakataon kayong bumisita sa Pilipinas, maaari kayong magpasuri sa aming ospital, sabi ni Dr. Cruz. Tinanong ni Mark ang doktor, paano po kung hindi ako pumunta sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Dr. Cruz at sumagot. Marahil ay sasailalim kayo sa chemotherapy para sa non-small cell lung cancer sa Amerika. Ang carcinoid tumors ay hindi gaanong tumutugon sa karaniwang chemotherapy kaya't hindi magiging epektibo ang paggamot. At sa huli, hindi tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin, ngunit naintindihan ni Mark, sa huli, mamamatay siya. Napakaswerte ko at nakapunta ako sa Pilipinas. Salamat po, Doc, sa pagligtas sa buhay ko, taos-pusong sabi ni Mark. Inilahad ni Dr. Cruz ang kanyang kamay. Magpagaling po kayo, Mr. Thompson. Mag-ingat po kayo pagbalik sa Amerika. Sana po ay magkita tayong muli. Paglabas ng klinika, napuno ng hindi maipaliwanag na damdamin si Mark. Tapos na ang lahat. Hindi ito cancer. Matagumpay ang operasyon. Magaling na siya. Kinahapunan, naglakad-lakad sina Mark at Susan sa mga kalsada ng Bonifacio Global City. Ang mga high-end na tindahan, restaurant at coffee shop ay puno ng buhay. Iniligtas ako ng bansang ito, sabi ni Mark kay Susan.
Ang Pilipinas ang aking pangalawang tahanan. Kinagabihan, pumunta sila sa isang rooftop bar, bumili sila ng San Miguel beer at ilang pulutan at naupo habang pinagmamasdan ang skyline ng lungsod. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Mahal, bawat taon, bumalik tayo sa Pilipinas, ha? Para sa check-up at para na rin magbakasyon, sabi ni Mark. Tumango si Susan. Magandang ideya yan. Sa susunod, isama natin sina Sarah. Uminom si Mark ng beer. Napakasarap sa pakiramdam. 2 buwan lang ang nakalipas. Inisip niyang mamamatay na siya. Ngayon, nakaupo siya, umiinom ng beer sa Maynila. Ang buhay ay tunay na isang himala. Ilang araw pagkatapos, dumating ang oras ng pag-uwi. 7 ng Agosto, pumunta sila sa Naiya. Hinatid sila ni Gneng, Isabela. Mag-ingat kayo, bumalik kayo ulit. Yumuko si Mark. Maraming salamat po sa lahat. Dahil po sa inyo, naligtas ang buhay ko. Sumakay sila sa eroplano. Tumingin sa bintana, tanaw ang lungsod ng Maynila. Habang umaangat ang eroplano, unti-unting lumiliit ang Maynila. Paalam Pilipinas. Salamat Pilipinas, bulong ni Mark. Pagkalipas ng 15 oras, nakabalik sila sa Seattle. Sinalubong sila ni Sarah at Miguel sa airport. Kasama nila ang kanilang apo, Lolo. Tumakbo ang 3 taong gulang na apo niyang si Emma. Binuhat niya ito. 2 buwan lang ang nakalipas, hindi niya alam kung makikita pa niya ulit ang bata. Magaling na po ba kayo, Dad? Tanong ni Sarah. Tumango si Mark. Magaling na, anak. Naoperahan ako sa Pilipinas at maayos na ang lahat. Niyakap ni Miguel ang kanyang biyenan. Congratulations po, Dad. Salamat po at nakinig kayo sa akin. Sabi ni Mark, Miguel, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi mo ako hinikayat na pumunta sa Pilipinas, malamang wala na ako ngayon. Bumalik sila sa kanilang bahay. Ang pamilyar na tahanan pagkatapos ng 2 buwang pagkawala. Walang nagbago, ngunit nagbago ang lahat. Para siyang muling isinilang, kinabukasan, tinawagan ni Mark ang kanyang superior. Gusto ko na pong bumalik sa trabaho. Nagulat ang kanyang boss. Mark, sigurado ka bang ayos ka na? Kumusta ang pagpapagamot mo sa cancer? Hindi ito cancer. Nagpatest ulit ako sa Pilipinas. Isa lang itong tumor na halos benign. Naoperahan na ako at magaling na. Diyos ko, salamat naman. Kailan ka pwedeng bumalik? Sa Lunes po 10 ng Agosto. Bumalik si Mark sa kumpanya. Sinalubong siya ng kanyang mga katrabaho. Mark, mukha kang malusog. Naoperahan ako sa Pilipinas at magaling na. Pumunta ka pa ng Pilipinas? Namangha ang kanyang katrabaho. Ikinuwento ni Mark ang kanyang karanasan. Na-diagnose na may cancer sa Amerika, ngunit nang suriin ulit sa Pilipinas, benign tumor pala. Ang gasto sa operasyon ay $1,025 lang kumpara sa Amerika. Humanga ang kanyang mga katrabaho. Wow, ganoon kaganda ang serbisyong medikal sa Pilipinas? At napakamura pa. Sa tanghalian, ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa Pilipinas. Mabilis na proseso ng pagpapagamot, tumpak na diagnosis, mga doktor at nurse na propesyonal at maalaga at mababang gastos. Lahat ay namangha. 6 na buwan ang lumipas. Disyembre 2024, pumunta si Mark sa isang ospital sa Seattle para sa kanyang regular na check-up. Nagpa-CT scan siya. Perpekto ang resulta. Walang senyales ng pagbalik ng sakit. Normal na normal ang kanyang baga. Sabi ng doktor, Mr. Thompson, tuluyan na po kayong magaling. Natuwa si Mark. Talagang matagumpay ang operasyon sa Pilipinas. Nagtanong ang doktor, pero bakit kaya iba ang diagnosis sa Pilipinas? Sigurado kami na non-small cell lung cancer iyon. Ipinaliwanag ni Mark. Sabi po ng doktor sa Pilipinas, ang carcinoid tumor ay isang napakabihirang uri ng tumor kaya't madaling magkamali sa diagnosis. Nakadepende rin daw po ang resulta sa paraan ng staining ng tissue sample. Tumango ang doktor. Posible nga, napakabihira talaga ng carcinoid tumors. Sa 20 taon ko sa propesyon, 2 o 3 kaso pa lang ang nakita ko. Kung ganoon, dapat ay naging mas tumpak ang diagnosis ninyo mula pa sa simula, giit ni Mark. Naging awkward ang doktor. Paumanhin po, ngunit ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ito po ang resulta matapos suriin ng aming pathology department.
Hindi na nakipagtalo pa si Mark. Tapos na ang lahat at ang mahalaga ay naligtas siya. Ngunit sa kanyang kalooban, may kaunting sama ng loob. Ang mga ospital na itinuturing na nangunguna sa Amerika ay maaaring magkamali ng ganito. Enero 25, opisyal na nagretiro si Mark pagkatapos ng 31 taon ng serbisyo. Naghanda ang kumpanya ng isang despedida para sa kanya. Mark, salamat sa iyong mga kontribusyon. Mag-ingat ka at maging masaya, sabi ng kanyang superior. Naantig si Mark. Noong nakaraang taon, inisip niyang mamamatay siya bago pa man magretiro. Natanggap niya ang kanyang retirement pay na humigit kumulang 150,000. Idagdag pa ang kanyang 120,000 na ipon. Mayroon siyang kabuuang 170,000. Bagamat gumastos siya ng 11,000 para sa pagpapagamot sa Pilipinas, sapat na sapat pa rin ang natira. Paano kung sa Amerika siya nagpagamot? Ang sarili niyang gastos pa lang ay aabot na sa 50,000. Ang kanyang retirement fund ay magiging 30,000 na lang. Higit pa rito, hindi epektibo ang chemotherapy at sa huli, mamamatay din siya. Mayo 2025, muling pumunta si Mark sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, isang family vacation. Kasama sina Sarah, Miguel at ang apo niyang si Emma. Pumunta siya sa St. Luke's para sa kanyang regular na check-up. Nakipagkita siyang muli kina Dr. Santos at Dr. Cruz. Mr. Thompson, isang taon na rin pala. Mukha po kayong malusog, masayang bati ni Dr. Santos. Nagpa-CT scan siya. Perpekto pa rin ang resulta. Walang senyales ng pagbabalik ng sakit. Tuluyan na po kayong magaling, sabi ni Dr. Cruz. Salamat po sa inyong dalawa. Dahil po sa inyo, nabubuhay ako ngayon. Utang na loob ko po ito habang buhay. Pagkatapos ng check-up, namasyal ang buong pamilya sa Maynila. Intramuros, Rizal Park, National Museum. Nag-south si Emma ng maliit na Filipinian na dress at nagpakuha ng litrato. Napaka-cute niya. Kumain sila muli ng mga pagkaing Pilipino. Ang parehong lasa tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na ang buong pamilya. Lolo, ang sarap ng pagkain sa Pilipinas, sabi ni Emma. Hinaplos ni Mark ang ulo ng kanyang apo. Oo, paborito rin ni Lolo ang pagkaing Pilipino, tumingin si Sarah sa kanyang ama. Dad, noong nakaraang taon sa mga panahong ito, takot na takot ako. Akala ko mawawala ka na sa amin. Hinawakan ni Mark ang kamay ng kanyang anak. Natakot din ako, pero iniligtas ako ng Pilipinas. Kung hindi ako hinikayat ni Tito Miguel na pumunta roon, malamang wala na ako ngayon, sabi ni Miguel. Dad, ako man po ay hindi inasahan na ganoon kaganda ang serbisyong medikal sa Pilipinas. Narinig ko lang po sa nanay ko at iyon ang ipinayo ko sa inyo. Hindi ko akalain na ganito tayo susuwertehin. Tumingin si Mark sa kanyang manugang. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Miguel. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Pagkatapos ng kanilang bakasyon sa Pilipinas, bumalik sila sa Seattle. Nagsimula si Mark ng isang bagong buhay. Nasiyahan siya sa kanyang libreng oras matapos magretiro, nakikipaglaro sa kanyang apo, naglalakbay kasama si Susan at hinahabol ang kanyang mga personal na interes. Nagsimula siyang matutong magkarpintero. Ang paggawa ng maliliit na kasangkapang yari sa kahoy ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Madalas isipin ni Mark, noong nakaraang taon, akala ko mamamatay na ako. Ngayon, nabubuhay ako ng masaya. Natanto niya kung gaano kahalaga ang buhay, kung gaano kaimportante ang kalusugan, at higit sa lahat, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkuha ng pangalawang opinyon. Huwag kailanman magtiwala sa diagnosis ng iisang lugar lamang, lalo na sa mga malubhang sakit. Maging ang mga nangungunang ospital sa Amerika ay maaaring magkamali. Ikinuwento ni Mark ang kanyang karanasan sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na sa mga kaibigang na-diagnose din na may cancer. Kumuha kayo ng pangalawang opinyon at isaalang-alang ninyo ang Pilipinas. Mura ang gastos at napakataas ng kalidad. Sa katunayan, isang kaibigan ni Mark ang pumunta sa Pilipinas para magpagamot ng prostate cancer. Ginamitan ng robot ang operasyon at tuluyan siyang gumaling. Ang gastos ay 1,010 lang kumpara sa Amerika. Nobyembre 2025,
Nagsalita si Mark sa Filipino community sa Seattle tungkol sa medical tourism in the Philippines. Humigit kumulang 100 tao ang dumalo. Ikinuwento ni Mark ang kanyang karanasan mula sa diagnosis ng cancer, sa kawalan ng pag-asa, sa desisyong pumunta sa Pilipinas, sa muling pagsusuri, sa operasyon, at sa paggaling. Ang serbisyong medikal sa Pilipinas ay may 3 katangian, sabi ni Mark. Una, mabilis. Ang mga appointment at test ay ilang araw lang. Pangalawa, mababang gastos, 1,010 hanggang 1,020 lang kumpara sa Amerika. Pangatlo, mataas na kalidad. Mga doktor at nurse na propesyonal at maalaga. Isang tao ang nagtanong, paano po ang language barrier? Sumagot si Mark. Ang mga malalaking ospital ay may international patient centers na nagbibigay ng serbisyo ng interpreter sa Ingles. Ang mga doktor din ay matatas mag-Ingles. Isa pang tanong, tumatanggap po ba sila ng insurance? Umiling si Mark. Ang insurance mula sa Amerika ay hindi tinatanggap sa Pilipinas. Ngunit dahil napakababa ng gastos, kahit bayaran mo ng buo, mas mura pa rin kaysa sa paggamit ng insurance sa Amerika. Pagkatapos ng talumpati, maraming lumapit kay Mark para humingi ng contact information at magtanong tungkol sa kanyang karanasan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa iba. Disyembre 2025, gumawa si Mark ng isang maliit na blog na pinamagatang Mark's Philippine Medical Story. Itinala niya ng detalyado ang kanyang karanasan at nagbigay ng impormasyon tungkol sa serbisyong medikal sa Pilipinas. Dumami ng dumami ang mga bumibisita. Libu-libong tao ang nagbabasa ng kanyang blog bawat buwan. Maraming komento ang iniwan. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpagamot sa Pilipinas at gumaling na ako. Napakalaking tulong ng inyong impormasyon. Naghahanap ako ng ospital sa Pilipinas para sa aking ama. Talagang may problema ang sistema ng kalusugan sa Amerika. Nagising ako dahil sa inyong kuwento. Ipinakilala ni Mark ang mga malalaking ospital sa Pilipinas sa kanyang blog. St. Luke's Medical Center, Makati Medical Center, The Medical City. Gumawa pa siya ng isang talahanayan na nagkukumpara sa gastos. Appendectomy, US, 1,033,000, Pilipinas, 1,02,200. Lung cancer surgery, US, 2,282,000, Pilipinas, 2,012,000. Coronary artery bypass, US, 123,000, Pilipinas, 118,000. Ang mga numero ay nagsasabi ng lahat. Isang araw, isang mambabasa ang nag-email sa kanya. May bukol din po ako sa baga at sinabi ng doktor na cancer ito. Dapat po ba akong pumunta sa Pilipinas? Sumagot si Mark. Kumuha ka ng pangalawang opinyon. Ang Pilipinas ay isang napakagandang opsyon. Batay sa aking karanasan, tumpak ang diagnosis doon at napakaabot kaya ng gastos. Ilang buwan pagkatapos, muling nakipag-ugnayan ang taong iyon. Naoperahan na po ako at magaling na. Maraming salamat po sa inyo. Naramdaman ni Mark ang init sa kanyang puso. Enero 2026, si Mark ay ganap ng malusog. Ang lahat ng resulta ng kanyang check-up ay nagpapakita na tuluyan na siyang gumaling. Sa edad na 60, ginugugol niya ang kanyang oras sa pakikipaglaro sa kanyang apo na si Emma. Madalas niyang sabihin sa kanya, Emma, nabubuhay si Lolo ngayon dahil sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Ngayong weekend, kasama ni Mark ang kanyang pamilya, sina Susan, Sarah, Miguel at Emma. Nanonood sila ng isang teleseryeng Pilipino sa sala. Sinabi ni Emma na gusto niyang matuto ng Tagalog. Lolo, gusto kong mag-aral ng Tagalog para kapag pumunta tayo sa Pilipinas, makakapag-usap na ako. Niyakap ni Mark ang kanyang apo. Siyempre, matalino ang Emma ko, mabilis kang matututo. Sabi ni Miguel, ako na po ang magtuturo. Kailangan ko rin pong magsanay para hindi ko makalimutan ang aking sariling wika, oras na para sa hapunan. Nagluto si Susan ng mga pagkaing Pilipino, adobo at lumpia. Ang recipe ay natutunan niya mula kay Jeng, Isabela. Ang sarap, sigaw ni Emma. Nagtawanan ang buong pamilya. Tiningnan ni Mark ang kanyang pamilya at naisip, 1 taon at kalahati lang ang nakalipas, hindi ko akalain na mararanasan ko ang sandaling ito.
Akala ko mamamatay na ako. Ngunit narito siya ngayon, malusog, nakikipagtawanan sa kanyang pamilya, kumakain ng masasarap na pagkain. Lahat ng ito ay dahil sa Pilipinas. Ang kuwento ni Mark ay nagbibigay sa atin ng maraming aral. Una, ang kahalagahan ng pangalawang opinyon. Gaano man kasikat ang isang ospital, maaari pa rin itong magkamali. Pangalawa, ang kahusayan ng serbisyong medikal sa Pilipinas. Mabilis, abot-kaya, at may mataas na kalidad. Pangatlo, ang lakas ng hindi pagsuko. At panghuli, ang pagmamahal sa pamilya. Kung hindi dahil sa kanyang manugang na Pilipino, na noong una ay kanyang tinututulan, marahil ay hindi siya nakaligtas. Tunay na isang kabalintunaan ng tadhana. Ngayon, tuwing tinitingnan ni Mark si Miguel, naiisip niya, sana pala, hindi ako nagkaroon ng prejudice sa binatang ito noon, ngunit hindi pa huli ang lahat. Ngayon, itinuturing na niya si Miguel bilang kanyang tunay na anak. Minamahal na mga kaibigan, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman. Magpa-check up ng regular at kung makatanggap ng isang seryosong diagnosis, kumuha ng pangalawang opinyon. Isaalang-alang ang serbisyong medikal sa Pilipinas, isang world-class na sistema ng kalusugan. Dito nagtatapos ang kuwento ni Mark Thompson. Isang buhay na sinukuan ng Amerika, iniligtas ng Pilipinas. Isang milagrosong kwento tungkol sa isang Amerikanong biyenan na naligtas dahil sa kanyang manugang na Pilipino. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. Nawa'y palagi kayong pagpalain at ligtas.